Hello! Another day, another layover vlog. For today's video, ito nga pala tayo sa Bangkok, Thailand. Samahan nyo lang ako sa ating 15 hours layover as an international flight attendant living and based in Doha, Qatar. At kahit saglit lang yung layover natin dito, kailangan pa rin nating lumabas. Kasi hindi naman lagi tayong may Bangkok flight. Kaya sobrang swerte na lang namin kapag may mga Asia flight kami nakukuha. Kumbaga, iisipin mo na pagdating sa mga food, walang ganto kapag dating sa Doha at sa mga Europe or US flight. Kaya kahit saglit lang yung layover namin, sinasamantala ko talagang lumabas. Pumunta nga pala kami dito sa Central Rama Mall. Dito ko na lang naisipang pumunta kasi may free shuttle kami from our hotel papunta dito. Kumbaga, hindi na kami gagastos ng pamasahe. Naisipan ko na nga lang pabalik is mag-commute kami. Sama ko nga pala dito yung kalipad ko kasi sabi niya wala siyang kasama. Kaya ayun, sinama ko na lang din siya. Nag-withdraw na nga lang muna kami dito kasi mas kailangan dito is cash. Bihira lang nag-a-accept dito ng card. Kasi nga parang Pilipinas, kailangan natin ng cash. Noong time na to is naghahanap na lang kami ng makakainan muna kasi gutom na kami. Hindi na rin kasi kami kumain sa flight pagkatapos ng service namin. Kasi nga takam na takam kami sa mga pagkain dito. Kaya kaysa kumain kami sa flight, dito na lang namin bubusugin yung sarili namin. Dahil na miss na rin naman namin yung mga Asia food, sasamantalahin na namin habang nandito kami. Isa nga sa favorite ko dito yung Pad Thai. Dito nga pala kami sa Food Republic, dito sa 5th floor, dito yung food court nila. Actually, nung time na to, nag-ikot-ikot muna ako. Nagtingin-tingin muna ako kung ano pang pwedeng makain dito. Kahit isa lang naman ang hinahanap ko, yung Pad Thai nila. At may nakita nga ako ditong Michelin 2022. Yun yung braised beef na soup nila. Gusto ko sana itry pero hindi ako nagkikrave ng soup. Naalala nyo ba to? Ito yung blinag ko noon na halo-halo ng Thailand. Wala lang, pinakita ko lang sa inyo. Ito pala yung mga presyo. And may nakita ko dito na parang barbecue siya. Pero nilalagyan nila to ng soup para mas malasa. Kakaiba lang ba? Pero hindi ko siya tinry kasi parang feeling ko parang normal food lang. Yung card pala na yun is nilolodan. Bago ka pala makabili dito is kailangan mong lodan mo. Pasok mo pala dito sa Food Republic, makikita mo may doon ka pala pwedeng bumili ng card nila. Bali yung card na yun is kapag nagbili ka is may load na rin siya. Consumable na rin yung niload mong yun. At dito ko na nga naisipan kumain. Sobrang epic fail kasi yung napili ko is hindi pala Pad Thai. Sabi ko kasi gusto ko oyster na Pad Thai. Mali pero pala yung naturo ko sa menu. Syunga rin naman pala ako. Share ko lang pala tong coin purse ko sa Bangkok galing. Wala lang, pinakita ko lang yung pera ng Bangkok. At ayan nga, ibibigay mo lang tong card na to. Itatap lang nila to sa kanila at mababawas na. Ito na nga, dumating na nga yung food. Lalagyan pala to ng sauce. Pipili ka na lang kung anong gusto mong pero sauce. Pero gusto ko nga kasi mag-explore so lahat ng sauce ay nilagay ko. Chili flakes. Dahil nga mahilig tayo sa maanghang. Fish sauce nga pala to para may lasa. Ito nga pala yung peanut na gustong gusto ko nilalagay kasi sobrang sarap kaya nagdalawa ako ng lagay. Green chili nga pala to na may syempre hindi mawawala itong toge. Kahit kala mo naman is may Pad Thai pero wala. Pero kasi choice mo naman kung anong gusto mong ilagay. Nabili ko nga pala to ng 80 baht lang at ayun yung milk na nasa Incan yung binili ko para sa aking drinks. Nung time na to is sarap na sarap ako nung una. Nakita nyo naman na may natira pa dahil nga naumay ako dahil nga sa butter. After namin kumain is nag-ikot-ikot kami at may nakita kami neto. Actually, nakita ko na to dati nung pumunta ako dito pero hindi nga ako nakakuha. Kasi may nakita nga ako na one piece at naisip ko sila. Sabi ko, bibilihan ko sila 100 baht nga pala to para makakuha ka. Random yung makukuha mo dito at ayan nga nakuha ko. Si Zoro, yung green na hair. Sila pala yung pwede mong mga makuha. Bali, naisip ko kasi sila kasi favorite niya tong one piece at ayan na nga, nainggit na rin yung kasama ko at kumuha na rin siya pero yung sa Pikachu yung kinuha niya. May nakita nga kaming ganito. Bali, maglalagay ka lang ulit ng 100 baht at merong surprise na makukuha. Pwede rin pero hindi ko nga alam kung totoo. Kaya hindi na namin tinry. Nandito na nga pala kami sa Gentlewoman at mga nagpasabay nga pala tong hawak ko. Salamat nga pala sa mga nagpasabay. Jelly Bunny naman tayo at nagtingin-tingin lang din ako at mga nakasale nga sila. Sobrang ganda nga ng mga sandals nila dito. Bali kung may papasabay pala kayo, sabihan nyo lang ako kasi nagpo-post ako sa ating page. Pasabay Ab PH. I-follow nyo lang doon ako nagpo-post kung nasang bansa ako. Kung may gusto kayong ipasabay, sabihan nyo lang ako. I-message nyo lang ako. Dahil nga free shipping naman tayo kaya sobrang mura na rin. Free shipping from Bangkok to Pinas. Shoulder nyo na lang yung shipping papunta sa inyo, sa bahay nyo. Noong time na yan is napagod ako sa mga dala ko dahil nga may dala akong backpack. Nilagay ko na lang lahat sila. At nauhaw na nga kami, nakita namin tong bilihan ng milk tea. Kaya bumili na rin kami dahil nga dito nga sa Bangkok ay sikat ang mga milk tea. At tong Chatra mo pala is ito yung sikat tea na brand. After nga namin bumili is nag-ikot-ikot na nga kami dito sa labas
labas. Located nga pala to sa labas lang ng Central Rama. Dito sa pinaka-entrance lang niya sa Central Rama, nandito na tong mga booth ng mga damit. Bago papunta sa Jod Fairs nga pala, at namili na nga kami kasi nakita namin murang-mura nga talaga. 100 baht lang per item, kaya sobrang mamiwili ka talagang bumili. At ito nga kasama ko is nagtitingin nga ng mabibili sa kanyang boyfriend. At ito na nga, papunta na nga rin kami nito sa Jod Fairs kasi sa Jod Fairs yung puro food. Pero konti lang dun yung mga damit at mga iba't ibang gamit. Puro kasi tinitinda dun madalas talaga is yung mga pagkain. Ito palang binidyohan ko is parang bulalo nila dito, pero grabe yung chili nila dito, kulay green na yan. Kung mahilig kayo sa maanghang, itry nyo yun. Grabe namang fresh yung mga pagkain nila dito. Kapag nandito ka nga talaga is matatakam ka sa pagkain at may nakita nga na naman kaming booth na mura nga 100 shop, puro 100 baht lang talaga siya. Kaya nagtingin-tingin na naman at may nabudol na naman. Nakabili na nga ulit tayo dito dahil nga nagniningning ang mata natin kapag nakita natin 100 baht. Nandito na nga pala tayo sa Jod Fairs. Ito nga pala yung itsura niya. Sobrang daming tao nung time na to. Hindi talaga nawawala ng tao dito. Kaya nakakawili din dito pumunta kasi nga sobrang daming tao. At nung time na to is naghahanap nga kami ng inhaler at buti na lang may nakita kami. At ito nga, kasama ko nag-crave din. Gusto niyang tikman yung shrimp. At may nakita nga ako ditong kakaiba. Ito pala yung squid na lumalangoy. Baliw, kinakain din pala to dito. Hindi ko naman to tinry. Binidyohan ko lang kasi may nag-order. Pero ganito pala siya kainin para siyang salad. After nga namin doon is umuwi na kami. Naghabal nga lang kami kasi na ang tagal nung binook naming Grab. Nagmamadali na nga kasi kami nito kasi tinatry nga naming habulin yung massage pero pagdating namin is close na daw yung massage kasi hanggang 9 PM lang. Dumating kami dito mga 8, magna 9 fully na. Book na nga daw kasi ang dami sigurong crew na nagpamassage. Pagdating ko nga sinilagay ko na nga sa rep yung mga nabili ko na kakainin ko para bukas. Para may pagkain ako bago umuwi. Hindi ko na nabidyohan, nandun pala yung mango sticky rice na hindi pwede mawala sa akin. Ito nga pala yung mga pasabay sa akin. Kung may gusto rin kayong mga ipasabay, i-PM nyo lang yung page ko, Pasabay Ab PH. Ayun lang ang araw natin ngayon. See you on my next day over. Bye!